Hello mga parts. Ngayon po meron po tayong ice crusher. Ayan. Ituturo ko po sa inyo mga parts kung papaano mag-connect ng mga wire dito sa ating ice crusher. Yung iba po kasi kuminsan hindi nila alam kung saan nila i-connect yung mga wirings po nito pagka halimbawa nabaklas po nila or hindi nila natandaan nakalas po yung kanyang wirings. Ito yung ating ice crusher. So sa video na to malalaman nyo na kung saan po mga nakakonek yung ating mga wire ng ating ice crusher. Kaya panurin niyo po yung ating video at tapusin nyo nang makakuha po kayo ng idea kung sakali man pong magre-repair po kayo ng ganitong ice crusher mga parts. So yan, simulan na po natin mga parts. Yan mga parts, pinuwesto ko lang po yung ating camera. Ngayon ito na po yung ating ice crusher na tuturuan ko po kayo kung saan nakakonek yung mga wire po nito. Ayan. Ngayon mga parts, nabaklas ko na po itong ilalim na to. Ito mga parts, natanggal ko na po itong pinaka-cover niya sa ilalim para po mabilis po tayo sa ating panonood. So ayan mga parts, at nakalas ko na din yung kanyang mga wirings at ituturo ko nga po sa inyo kung saan po nakakonect yung mga wire po na yan para kung sakali man po nagbaklas po kayo niyan at hindi niyo po natandaan. Ayan ako, yung ating camera nalikot na. Sorry mga parts. Ayan, tayo lang po kasing mag-isang nagbibideo na to. Wala po tayong assistant mga parts. Ayan. Ayusin ko lang po yung ating camera. So, nalilikot nalilikot yung ating camera mga parts. Ayusin ko lang. Ayan mga parts. Ngayon mga parts, ito, nakalas na po natin yung mga wirings. At ituturo ko po sa inyo kung saan po nakakunik yung mga wire po na yan. Ngayon yung ating ice crusher mga parts, meron pong switch yan. Ayan, kung kapansin-pansin nyo po, ito po yung isang switch nya. Dalawa po yung switch nya. At meron din po ditong switch yung ito. Yung handle switch kung tawagin ito. Andito yan. Tanggalin po natin. Nasa po yung aking screw. Yun. Ito mga parts. May switch po dito yan. Ito po yung kanyang handle switch. Ayan Ayan mga parts. Yung kanyang handle switch. Ayun dalawang wire din po yan Lahat po ng ating switch dalawang wire po yan. Ayan dalawang wire. So pagka po ginagano po natin, hindi po under yung makina. Pagka po diniin po natin itong pinaka handle switch na to, ito mga parts. Ayan ito. Pag po diniin po natin gano'n naandar, kasi nga po ito may switch po tayo dito. Ayan mga parts. So ito mga parts, ang ginawa ko po, direkta ko na po yung switch niya. Ayan nilagyan ko na po siya ng electrical tape kasi yung pinaka-spring niya dito naputol na, kaya ang ginawa ko direkta ko na. Bali ang magiging switch na lang po na gagamitin ito. Ayan, pwede naman po yun mga parts, nasa sa inyo po yun. So hindi pa rin po natin pinutol yung kanyang wirings doon dito sa handle switch. Andun pa rin yung kanyang wire. So kung maisipan na may-ari na gusto niyang palagyan ng handle switch o nakakita siya ng spring, pwede po lagyan to. Pwedeng ibalik sa dati, kaya hindi po natin tinanggal yung switch nito. Ayan mga parts. So okay. Bali po ulitin ko mga parts, bali dalawa yung ating switch dito sa ating ice crusher. Ito, saka itong ating handle switch. Ayan po. Ito mga parts. Ngayon mga parts, unahin po natin yung ating wire ng ating makina. Ilan ba yung wire ng ating makina mga parts? Ayan ayusin ko lang po yung camera mga parts. Yun, para po kitang kita nyo. Yan. Yan. Yan mga parts. Ngayon, ito po yung ating switch ng ating makina ng ating ice crusher. Tingnan nyo po, kapansin-pansin nyo po. Halos kamukha siya ng makina ng ating mga washing machine. Ayan kamukha siya ng makina ng ating mga washing machine. Ayan. Tatlong wire din po yan. Katulad ng ating wire ng ating makina ng ating washing machine. So ngayon mga parts, gagamit po tayo ng digital multimeter ito. Pwede rin po kayong gumamit ng analog multimeter. So sa pagkakataong ito, digital multimeter po yung ating gagamitin sa pag-test dito sa ating makina. Kasi kaya po tayo gagamit ng multimeter, digital multimeter, para po malaman po natin kung saan po nakakonect yung ating capacitor at yung ating common wire. Ngayon mga parts, i-set po natin ito sa ohms.
Ayan. Sa ohms. Ayun, nakaset na po tayo sa ohms. Ito. Ayan. Nakaset po tayo sa ohms. Ayan po mga parts. Ngayon, ayusin ko na po natin camera. Ayan, ngayon magte-test po tayo dito sa ating makina. Ayan, ngayon ito po yung ating makina mga parts. Kapansin-pansin nyo po, kamukha po siya ng makina ng ating mga washing machine. Saka tatlong wire lang po siya. Ayusin ko lang po mga parts. Ayan, tatlong wire po yung ating makina. Ngayon mga parts, gagamit po tayong sinasabi ko nga po sa inyo ng ating digital multimeter. Nakaset po yan sa ohms. Ngayon, hahanapin po natin kung alin dyan yung common wire at kung alin dito yung line ng ating capacitor para po makapagsimula po tayo ng pagwa-wirings dito sa ating ice crusher. Ngayon, ang una po natin gagawin dito tayo sa blue. Ayan, blue. Saka sa white. Sa blue, saka sa white, meron tayong nakukuhang 35.5. Ngayon, itong test probe natin, ilipat po natin sa red. Sa red po, meron po tayong nakukuhang 36.6. Ngayon, ito namang ating test probe, ilagay po natin dito sa white. Kung alin po yung mataas na makukuha po natin, yun po yung line ng ating capacitor. Ayun o. Kapansin-pansin nyo po mga parts. Ayan o. Ito pong red saka white, nakakuha po tayo dito ng 71.6. Ito po yung mataas na nakuha po natin. Ngayon, dito po natin ilalagay yung ating capacitor. Ayan. So, sabi ating capacitor ito. Yung capacitor po natin may dalawang wire. Ayan. Dito po natin ilalagay yan. Dahil ito po yung nakuha natin mataas na number. Ayan, 71. Mahigit. Ayan o. May nakakonek na po sa ating dalawang wire ng ating capacitor at saka sa dalawang wire ng ating makina, red saka white. Ngayon, ito na lang yung natitira na connection dito sa ating makina. Ngayon, saan po ba natin ito i-connect? Ngayon, ito yung ating tinatawag na common wire. Ngayon, yung ating common wire na to ng ating makina, i-connect po natin yan dito sa ating handle switch. Ito, dito sa taas, mga parts. Tuturo ko sa inyo. Ayun o, sa handles, ayan, dito. Dito sa handle switch ng ating ice crusher. Ayusin ko lang po yung ating camera mga parts. Ayan. Ito. Dalawang wire to. Nakita nyo po kanina. Dalawang wire. Yung isang wire lang po ang ating i-connect doon sa ating ayusin ko lang po yung ating camera mga parts. Ayan. Uy, nagulo. Ayan mga parts. Ngayon, balik tayo dito. Ito, sabi ko sa inyo mga parts. Ito po yung ating isang wire ng ating handle switch. Yung isang wire ng ating handle switch mga parts, i-connect po natin dito sa ating common wire na tinatawag. Yung sa line ng ating ng ating makina. Ayan. Ayan, dito po natin i-connect yan, yung ating handle switch sa ating common wire ng ating makina sa kulay blue. So mga parts, hindi po ulit kulay blue common wire, hindi po ulit red saka white line ng ating capacitor. Iba-iba po ang kulay po ng ating mga wirings ng ating ice crusher mga parts. Kaya gagamit po kayo ng multimeter, kahit digital multimeter gagamit po kayo mga parts, or analog multimeter, kasi iba-iba po yung ano niyan, iba-iba po. Hindi po ulit kulay blue. Baka mamaya meron kayong ice crusher, sabihin nyo yung kulay blue, yun ang common wire. Hindi, mga parts. Minsan naiiba po yan sa brand ng ating mga sangkapan. So, nagkataon po ito. Ang kanyang common wire kulay blue. At yung kanyang line ng capacitor white saka red. Ayan, ulitin ko mga parts. Sa ibang brand, hindi po ganito ang kanilang sistema. Kaya nga, yung kulay, mga parts, iba. Halimbawa, yung iba kasi, yung common wire, kulay black. At yung iba naman kulay yellow, dalawang kulay yellow, ganun. Mga parts, iba-iba yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, gagamit po kayo ng digital multimeter or tester para malaman nyo kung ano po yung ating tamang connection dito. Ngayon mga parts, na-connect na po natin yung ating wire. Ayan, isang wire ng ating handle switch dito nga sa ating common wire. Ngayon mga parts, yung isang wire ng ating handle switch, di ba sabi ko po sa inyo, yung mga switch po natin, 2 wire po yan, 2 wire. Ngayon, ito po yung isang handle switch. Ito po yung isang wire ng ating handle switch. Dito naman po natin yan i-connect sa ating cord. Dito Ito.
Ito po kasi yung ating saksakan. Ngayon, dalawa po yung wire ng ating saksakan ha. Dito. Yung ano dito, dalawa po yan. Ngayon, ito po yung isang wire. Ayan mga parts, ito po yung isang wire ng ating saksakan. Ngayon, dito po natin i-connect yan sa isang wire ng ating handle switch. Yan, sana po nasusundan nyo po yung ating tinatalakay na video mga parts. So ngayon, yung ating handle switch, meron na pong connection. Ayan, dito po sa ating cord sa may saksakan, yung isa, at yung isa naman dito sa ating common wire. Ngayon, dito naman po tayo sa ating yung switch ng ating ice crusher. Ito. Ayan o. Kusing ko po muna yung ating digital multimeter. So, yung ating switch ng ating ice crusher, yung isang switch, ito, dalawang wire po siya. Ayan. Papansin niyo po, dalawang wire po siya. Ngayon, yung isang wire po ng ating switch ng ating ice crusher, nakakonect po yan dito sa ating saksakan. Ito, di ba sabi ko nga po sa inyo, dalawa po yung wire ng ating saksakan. Yung isang wire, nakakonect na doon sa isang switch ng ating handle switch, nakakonect na po. At ito nga, isang wire ng ating saksakan, nakakonect naman dito sa ating switch ng ating ice crusher. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo, dalawa po yung switch ng ating ice crusher, mga parts. Ayan. Ngayon, yung ating isang switch ng ating ice crusher, kukonek po natin yan sa capacitor. Ito, dito, mga parts, sa capacitor. Sa kulay red. Kasi itong kulay red na to, meron po tayong nakuhang, tingnan natin, yung ohms. Ayusin ko lang po yung ating camera. Ayan, meron po tayong ayan, tingnan nyo po mga parts. Sa isang line ng ating capacitor, meron tayong nakuhang 35.5. Ngayon dito sa isang line ng ating capacitor sa may kulay red, papunta doon sa ating windings. Itong red na to, papunta sa ating rewind ng ating makina. Ayan o. Meron tayong nakukuhang 36.6. So, ito yung ating mas mataas na nakuha. Dito natin ilalagay yung ating wire. Ayan o. Ng ating switch, mga parts. Ayan. Dito natin siya itatap. Pagsasamahin po natin yung isang wire ng ating capacitor at yung isang wire na papunta sa makina. Ayan o. Ayan o. Ngayon, ito po yung nag-iisang wire ng ating capacitor papunta rito sa ating wire ng ating makina. So, ayan. Yan po yung tamang connection ng ating ice crusher, mga parts. Ayan o. So, ang gawin natin para maniwala po kayong yan ang ating connection, i-plug in po natin mga parts para kapani-paniwala po yung ating mga pinagsasabi dito sa ano na to, sa video na to. Huwag po muna natin lagyan ng electrical tape kasi sandali lang. I-on ko na po yung switch. Ayan, naka-on na po yung switch niyan. Pag sinaksak ko po ito, automatic, aandar po yan. Saglit lang po yan para po may ebidensya tayo na tama po yung ating pinaliwanag sa video. O yun o. Mandar na mga parts. O, naka-unplug po yan. So, ibig sabihin nun, yung ginawa po nating connection, tama. Mga parts. Walang pagkakamali. So, ganun lang mga parts. Maraming po salamat. Sana po nakakuha po kayo ng idea sa ating tinalaki na video. At sana marami pa kayong makuhang diskarte